Ito nga po, House. sa ngayon pa lang, ano po, medyo nalalagay sa alanganin ang imahe ng buong Kongreso dito nga sa nangyayari po ng mga insertions, no, sa mga pagbabago po sa NEP, sa budget po ng Presidente. Meron kayong binabanggit muna, no? Nasabi ho ninyo, bago pag-usapan ang panukalang 2026 budget, klaruhin muna natin, ano ba nangyari sa kasalukuyang budget? May sinasabi kayo na yung PhilHealth Fund, yung alokasyon ng national government na 74 billion pesos, wala naman po doon sa House version na tanggalin ito. Pati yung DepEd budget, kaninyo, dinagdagan ninyo, pero nabawasan eventually. Opo, may mga nangyaring pagkakalikot, pero ang claim ninyo, hindi nangyari sa Kamara yan. Ang tanong dito, Mm. Congressman, sino yung kumalikot at saan nangyari? Well, alam mo, malinaw ang records dyan, Ted, eh, kasi, di ba, naging congressman ka rin. Pag natapos ang pagsusuri dito ng Kongreso ng budget, di ba, may version ng Senate, pinapadala sa Senado, di ba? Tapos, pagkatapos ng repaso ng Senado, pupunta yan sa Bicameral Committee, yung maliit na committee ng dalawang kamara. Pagkatapos, lalabas yung final. Nung lumabas yung final, yun ang nangyari. Natanggal na yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung DepEd budget, Mm. at nadagdagan ang DPWH ng ilang daang milyon na budget. No? So siyempre, nanggaling yun malamang doon sa binawasan nila. Walang kinalaman yung House of Representatives dyan. Pero ang House of Representatives ang nasisi dyan. Enero pa lang, naririnig ko rin, wala pa ako sa Kongreso, mapapunta pa lang tayo sa kampanya. Ang daming mga banat at batiko sa House na, inabuso, maraming Mhm. kumikita dyan, kung Mhm. ano-ano mga nasasabi. Mhm. No? Hindi pala ganun talaga yung nangyari kasi lahat yan, mukhang nabago doon sa bicameral committee. Ngayon, yung bicameral committee naman, may miyembro yung House, may miyembro rin Senado. Kami, partido ko, National Unity Party, may miyembro kami doon. Ang kwento sa akin, nung nag-meeting na sila, ang unang ginawa, gumawa na naman ng smaller committee pa. No? At sila lahat ay hindi nakasama sa mga diskusyon doon sa bicameral committee. Ang nanombrahan na miyembro ng bicameral committee, apat, no? Dalawang representative yung Senado, dalawa yung House. Ngayon, sa House, Speaker at saka si Congressman Saldico. Sa Senado, ang balita ko, Senator Chis Escudero at saka Senator Grace Poe. Nung nag-umpisa yung talakayan nila, si Speaker hindi sumali. No? So si Congressman ko yung laging kausap doon sa Senado. Hindi ko alam kung gaano kadalas yung meeting at kung gaano ka aktibo yung mga dalawang miyembro ng Senado, pero silang dalawang naiwan. Maalala natin si Senator Coco Pimentel noon nagrereklamo na hindi daw niya alam ano yung mga nangyari doon. Mm. Sa mga aming mga miyembro, ang balita ko, hindi rin sila kasama sa kahit anong diskusyon. Pero siyempre sa dulo, binigay sa kanila yung comprehensive final report, pinapirma sa kanila, binasa nila, pinirmahan. Pero siyempre hindi nila Oh, nabasa. Ano? okay. Oh. So, yan ang gusto namin malaman dito sa Ah, mga hearing na darating ako, bago ako, hindi, wala naman ako dyan nung nangyari lahat yan. mhm. Pero sinabi namin, ang maganda ngayon ang House, kung nag-umpisa kay Speaker, pagkatapos pati na rin ng Senado, sinabi na bukas na yung BICAM, na Okay, opo. papapukin na yung publiko, Mhm, mhm. civil society. Okay yan, di ba? Opo, Pero opo. hindi nawawala yung panunungkulan natin na tignan natin ano nakaraan Kasi kami nasisisi dyan, yung House of Representatives nasisisi. Talaga ba yan ang may kasalanan? Sino sa Mm. House of Representatives? Kasi kung may kasalanan dyan, siguro isisiwalat natin yan. Pero ganun din dapat sa Senado. Bakit kami lang? Sila rin dapat tignan nila. Ano ba talaga nangyari doon? Ngayon, marami nang lumalabas ng mga kwento, di ba? May mga report galing kay Senator Soto. At alam ko, pag-uusapan nila ng masusiyan. Mm. Kailangan lang. Dapat lang talaga. Pero gagayahin namin sila dito sa House. Bago namin pag-usapan yung 2026 budget, liwanagin muna natin lahat ito para hindi na maulit kung ano man naging problema noon. Opo, pero Congressman Ronnie, kung hindi nagkamali o hindi responsable ang panig ng Kamara dito po sa umano, sabihin na po natin, mawalang galang lang, pambababoy sa 2025 budget, ba't nagpalit ng committee chair ng appropriations? Ba't tinanggal si Saldico?
'di ba? Alam po naman ninyo 'yan, no? Oo, Yeah. tinanggal siya, pinalitan siya. Para bagang ang dating ano po, ang aming iniisip, siya yung alam niyo na ibig kong sabihin, dito ho naman sa Senado, walang nangyari po na parang tanggalan doon at naging tahimik sila. O nga, alam mo, hindi ko alam kung anong mga kasalanan ni Congressman ko, kung anong mga pananagutan niya dito, no? Pero ang Kamara kasi, dahil nagkagulo, Mhm, pinisisi yung Kamara, siya yung representante, tinanggal siya. I mhm. mean, Opo. kumbaga, command responsibility yan, sana nandun eh. Mhm, Bakit masisisi? At saka, sa tingin ko, hindi pag-iiwas ito sa pananagutan sa panig ng House of Representatives. Kundi tinanggap no, kung talagang kami may kasalanan. Ito, mm. yan ang medyo Okey. dapat na nagpumigil ano ng mga Mm, masamang pangyayari. Hindi niya ginawa o di mhm, pinalitan siya. Opo, Hindi ko sige alam sa po. Senado kung anong mga style nila doon, anong mga sistema nila. Mm, Nasa kanila na yan. Pero ang sa amin, kung meron man kami pananagutan, kinilusan yun at gumawa ng hakbang. opo. Sana kabila din. Pero ang masama niyan, sa naririnig ko mula Enero hanggang siguro nakaraang 2 linggo, Mm, ang House talaga yung may kasalanan. Nakikita ko ngayon at nalalaman ko sa mm, mga kinikwento sa akin, mukhang hindi yun ang buong storya. Alamin mm. natin ano ang Opo. buong storya. Ano ba talaga?